Good evening guys. Naman, reaction pa rin tayo sa Gilas sa magiging game nila against sa Asian countries naman, yung mga top of the Asia. Kagaya nung sinabi ko sa mga lumang videos natin, ano lang tayo, ano lang ako, isang amoyong fan. Hindi naman tayo ganun ka galing, pero syempre may expectations din tayo. Okay? So, una, may mga videos na nagsasabi masyadong maano yung mga Pilipino raw. Masyadong magagaling, masyadong mapuna, masyadong negative. Pero kung titingnan nyo hindi hindi naman ganun ka negative totally. Siyempre fan tayo ng game, and may expectations tayo. Pwede yung expectations na yun binibigay din nung bumubuo nung team, 'di ba? Sila rin ang nagsasabi na ito asahan nyo. Tsaka in the first place, kaya nga ginagastosan niya ng mga sponsors na gumagastos diyan. Hindi lang dahil sila yung may gusto ng basketball. Dahil alam nila na pag ginastosan nila yan, susuportahan niya ng mga Pilipino. 'Di ba? Si Mok, kahit saan pumunta yung Gilas, kahit anong bansa, pinipilit ng mga Pilipino na nandoon na makapanood, or talagang ginagawang home court yung ibang bansa ginagawang Pilipinas, 'di ba? So dapat wag puro negative din, okay, negative na dismaya na nga yung fans 'di ba? Tapos sasagutin pa na negative, 'di ba? Parang binalik nyo pa sa kanila yung sagot. Kung negative na, parang tinapatan nyo pa ng mas negative. Talagang ganun 'di ba? Parang bumibili ka ng food. Siyempre sasabihin mo kung masarap talaga o hindi. Para mag-improve yung gawa mo o yung luto mo. Hindi mo pwedeng sabihin natin lagi na masama na yung lasa, masarap pa rin. Tsaka kasi sa totoo lang, kung ko-compare mo yung Gilas noon sa Gilas ngayon, ano kaya nang mag-compete. Kaya nang mag-compete ng locals. Hindi kagaya dati na talagang matuwa ka na lang na 20 yung lamang, ganon, 30, kasi mas madalas sa tambak tayo pagdating sa malalakas na team. Lalong-lalo na sa height, kasi ang layo ng height difference. Ngayon, ang dami nating malalakas sa bata. So, ito, iyaan ako muna. Yung sa bashers ni Coach Chat, actually wala naman nagbabash talaga sa as a whole. Kung may nagbabash man sa mga players, minimal na lang yan. Simulan natin kay Chat Reyes. Bakit marami nagbabash kay Chat? And simulan din natin to. Malibang kay Chat, unahin ko muna pala si Kinito Henson. Napanood ko yung program. Ito yung program. Yan, sila Dayan, si Kinito, si Chino ang nasa ilalim, tsaka may isa pang coach na nandun. Yan sila. Yan. Nung napanood ko to, sabi ko, yung unang tanong ni Kinito kay Trinidad, kay Chino. Actually si si Yeng Giao. Hindi pala si Chino to, kasi iba pa pala yung kay Chino, kasi parang yung kay Chino kasi galit din siya kila Kinito. Yung kay tanong ni Kinito kay Coach Yeng Giao, kumbaga may epekto ba parang gusto niya sisihin si Clarkson sa nangyari kung bakit hindi organize yung Gilas, which is hindi ganoon na naging sagot hindi naging negative yung sagot ni Yeng Giao tungkol kay Clarkson. Sa totoo lang, napaka-competitive ni Clarkson. Yun nga yung sinasabi ko kayo bubuo ng SBP, si Coach Chat Reyes ang coach, kumuha ka ng sangkatutak na point guard, hindi mo naman ginamit, di ba? So anong ina-expect mo? Ginawa parang common play,
bigay mo yung bola kay Clarkson, bahala ka na. Wala, bahala kayo kung saan kayo papwesto. Which is, sabi ko nga, parang nanonood ba si Chat yung mga games ng ibang bansa? Yung sinasabi ko sabi ko hindi ako magaling, kaya lang yung observation ko sa game, hindi ka na nga hindi ka na nga kaya, may disadvantage na nga sa 5 players. Double ka pa. Yung dumobol, yung humabol do sa para dumobol, hindi na kayang bantayan yung So pag binalik yung bola, hindi mo nakakayang bantayan yung player na yon na nakadikit ka, humiwalay ka pa, 'di ba? Kumalas ka pa. Di lang pag binigay yung bola ron, wala na. Yung isang game ng Lithuania, nakita ko, pag offense sila, nakakalat sila. Ngayon, kung nasaan yung disadvantage, doon sila kumukuha ng drive. Parang bread and butter nila. Pag drive, pag nakaka-score, pag yung kalaban dumobol doon sa bibigay lang nila kung sino yung binabantayan nung dumobol. Parang ang ganda nung execution nila ng offense. Pati defense yung nakita ko sa usually sa Europe parang yung zone, parang semi-zone Alam mo yun, parang andali nila makarecover sa rebound. Didepensa sila sa labas, pero parang hindi ganun ka layo. Kasi may gap may gap na pag nag-miss, kanila yung bola. Pag nag-switch, andali rin nila makarecover sa switch. Yun naman, nasa coaching staff na yun. Yun yung sinasabi ko, isa sa hindi ko gusto ko sa ni Quinito. Sinabi niya ito, against Clarkson, NBA legit, NBA na active player. Parang questionin mo yung capacity at yung credibility, di ba? So isa pa, may interview si Quinito Henson regarding Tab. Ang sabi niya, hindi ko alam kung sino sinungaling sa kanila. Sabi niya, umalis daw si Tab Baldwin kasi may game nga yung Ateneo. Pero may interview si Tab Baldwin, ang sabi niya, nagpaalam daw siya para alalayan niya yung Ateneo. Pero hindi siya umaayaw. Kaya nagulat daw siya, bakit daw siya tinanggal? So, sino sinungaling? Si Coach Tab o si Quinito Henson? 'Di ba? Tapos pareho sila Pareho sila, si Quinito and Chat Reyes. Pareho nilang binabanatan si Coach Tab dahil wala naman daw puso yan, dahil hindi naman daw Pilipino. Pilipino ba si Tim Cone? Kumbaga, dito ba pinanganak yan? 'Di ba? Kahit sabi mo pusong Pinoy yan, Kano pa rin yan, 'di ba? Kumukuha nga tayo ng naturalize Pwede mo man sabihin nung naglaro si Blatt sa World Basketball, hindi Pilipino yan, so walang puso yan, 'di ba? Yung parang reckless kayo sa sinasabi nyo. So, tapos pag kayo nasabihan, parang galit na galit kayo sa mga nagbabash sa inyo, negative, hindi raw walang support, 'di ba? Hindi nyo iniisip, kayo rin, nagsasabi rin kayo ng may nilalabas din kayo ng negative na parang hindi kayo responsable. Parang kulang kayo sa sa medyo positive way para i-express kung ano yung nakikita nyong pwedeng mali, 'di ba? Kumbaga, every time na may interview kayo nun, ako mismo personally hindi ako natutuwa sa naririnig ko sa inyo. 'Di ba? Kasi Quinito, pagka nag-share yung isa sa hindi ko alam, pag nanonood ako, mapa-boxing yan, mapa-basketball. So sobrang galing niya mag-analyze. Parang hindi ko na ma-appreciate yung comment, yung pagiging commentator niya ng game. Yun nga yung isa sa dapat hindi ng bumubuo ng local basketball. Okay. So yun, Quinito and Coach Chat. Kay Chat naman, tsaka kay Kai. Naalala ko nung NBA dream ni Kai. Hinugot natin siya from yung Summer League ba, yung kasama niya si Jalen Green. So nag-sacrifice yung bata. Ang parang ang pinopromote nyo kay Kai,
na mas mapopromote ka, mas makukuha ka ng NBA pag naglaro ka sa Gilas, which is hindi nangyari. Kumbaga ilang beses yung hinuhugot si Kai from kung ano man yung liga sinasalihan niya. Ngayon nagre-reflect din sa liga, parang nagagalit din syempre yung ligang nilalaro niya. Bakit alis ka ng alis? Parang dating siguro malaki ulo ni Kai Soto kasi parang pag gusto niyang umalis, umaalis na siya, 'di ba? Wala pa siya napapatunayan sa liga na dapat laruan niya. Parang malakas ang loob mo na umalis na kaagad. So, para questionin mo yung puso ni Kai Soto na maglaro. Narinig ko rin na hindi mahirap lang maghanap ng video pero mini-mention nila yun. Parang kine-question nila si Kai Soto. Kaya nga tingin ko kaya hindi nakuha sa NBA si Kai Soto, kakahugot nyo Instead na develop sa US, di ba? Hugot. Instead na develop to sa Australia, hugot. Tapos kaya questionin nyo, walang puso, di ba? Ayaw maglaro. Yun. Coach Chat against Fajardo. Parang nauna to kay kay Soto May isang game hindi ko makalimutan isang game. Sa may Korea. Kakagaling lang ni Fajardo sa injury. Pagpasok niya, nanggigigil siya siguro kahit sila naman na player. Kakalaro mo lang, 'di ba? Galing ka injury, finally maglalaro ka, nanggigigil. Nagkaroon ng ilang error. Parang binangkunan ng husto si Fajardo. Isipin mo ilang time na MVP si Fajardo tapos gaganon mo. Prime ni Fajardo yun. Hindi mo binigyan ng break. Kung tutusin yung mga kalaban niya na Koreans noon, kayang-kaya niya. Kasi nung time na yun, kahit ma-import, hirap na hirap siya bantayan ng one-on-one Import pa yun. Ang lalakas na mga yun. Tapos yun, Asian Games nang binangko mo. Kaya natalo tayo. Diba? Sayang yung game na yun. And again, Chat versus Tab. Nasabi ko nga kanina, pareho sila ng ni Kinito na parang pinagtulungan nila si Tab dahil wala nga raw puso. Okay? Yung preparation niya, sinasabi niyang preparation para sa lalaruan nilang tournament. Hindi ko lang maintindihan, bro, may mga pag nagpasok tayo ng basketball kahit sa maliit na level, minsan titingnan anticipation natin nasa kalaban. Ano bang kalaban natin? Unang-una, sasabihin natin kasi underdog tayo, liliit, 'di ba? Oversize, parang undersize yung Gilas, ang lalaki nung na-dominate yung ilalim. Paano nangyari yun? Kasi ang hilig natin kumuha ng maliit. Hindi natin i-develop yung malalaking player natin. 'Di ba? Masyado nating ganyan. Wala man lang report kung ayaw ba maglaro nung malalaki si Tamayo, yung dalawang malaki ng Ateneo, yung Chu tsaka si Amos, 'di ba? O sabi raw ni ayaw daw maglaro ni Baltasar, ayaw raw magpakita. Okay lang, di yun pala yung reason. Pero yung ibang malalaki available At least parang isama natin sila sa lineup para pag kailangan natin ng malaki, may backup tayo. Kesa pinupuno natin ang point guard na maliit, tapos di rin naman natin gagamitin, 'di ba? Hindi rin natin magamit kung ano yung role na dapat nilalaro nila. Imagine yung buong game ng Gilas sa World Basketball. Ang dami mong point guard, Abando. Kaya mo kinuha si Abando, backup point guard, and Thompson, backup point guard. Keeper Rabena, point guard. Si CJ Perez, point guard, 'di ba? Si Pugoy, backup point guard. Pero naging point guard ba sila nung sa Gilas? Si Keeper, ginamit pa sandali as point guard, pero hindi, kumbaga binibigyan pa rin bola kay kay Clarkson Clarkson all the way. Which is nangyari rin pag lumalaro rin yung ibang import. Si Blatch, bigyan mo yung bola kay Blatch. Hanapin mo si Blatch. Pagka-rebound, asa si Blatch? Asan ngayon? Pag lumaro si Brownlee, baka ganun din mangyari. Hanapin si Brownlee, bigay yung bola kay Brownlee. Kumbaga, kung gusto natin maging competitive, gawin natin competitive yung buong team. Para pag nagro-rotate tayo, pag pinagpahinga mo yung first five mo, competitive pa rin yung pinapalit natin. Hindi yung
Clarkson, pahinga ka. Bilisan mo ha. Uminom ka na ng ano kasi babalik ka ulit, 'di ba? Parang masyadong limited yung ano, yung option natin. Masyado tayong dependent sa ano, sa kinukuha nating import. Kung kailan meron tayong malalaking players, mga bata, 'di ba? Nakita nyo naman yung lineup noong time na under 17 ba yun o under 19 yung naglaro sila Kai, sila Tamayo, sila Chu, si Isaac Go ba yun? Yung na-injured si AJ Edu. Ang lalaki ng mga bata. Sayang yung ano. Sayang yung lineup na yun. Kumbaga, i-rotate mo lang doon, sama pa yung Navarro. 'Di ba? I-rotate mo lang sa mga batang yun. Makakakamap ka na ng ano ng future Gilas kasi puro bata talaga. Tsaka ang lalaki. Ang lalaki nung sayang yung height ng mga yun. Yun. Sa Bashers, gano'n, no? Kung titingnan mo, kaya nga sinusuporta na ano yun. Ako, wala akong ano sa SBP dahil siyempre sila gumagastos yan. Pero kung isipin mo, kaya nga ginagastosan din nila yan dahil alam nila na sinusuporta ng Pilipino yung game. 'Di ba? Kahit abroad, kahit sa Saudi yan, inawat lang ng Jordan government yung gano'n ng Jordan. Gustong manood ng maraming Pinoy sa Jordan, kaya lang binigay na space, ang liit. Kumbaga, nakakadismaya dahil syempre gustong manood ng mga kapwa natin Pilipino. Pero yun kaya mo inaano kasi alam mo, panonoorin ng mga Pilipino Hindi lang dito, kahit nasa ibang bansa. So, syempre pag nadidismaya yan, bigyan natin ng magandang paliwanag. Hindi naman ganun kasama ugali ng mga supporter na, kaya nga supporter Kaya lang kasi, pag ang naging paliwanag mo, palusot, syempre, di ba? Imagine mo ito, preparation niya. Pagka yung kailangan manalo Gilas, sasabihin niya, ano to, experience, for experience. Yun ang sinagot mo Wala naman ibang nagsabi nun, kundi si Chat. For experience, yung dapat ipanalo. Tapos yung no bearing game, yung sinasabi ko lagi, yung dalawang game, yung Lebanon, tsaka hindi ko alam kung ano yung isa. Pinilit mong manalo. Kinukuha mo pa si Kai Soto. Hinuhugot mo pa, men. Yun nga isa sa para may sinabi ka pa masama kay Kai Soto na ayaw maglaro, parang ganun, di ba? Hindi naman natin kailangan manalo. Sana binigay na natin sa mga bata yon para mag-gain ng experience. Yun parang sayang yun, di ba? Kumbaga, paglalaro yung pa si Kelly Williams, wala na Okay na sana kung bata yung nag-gain ng experience para pagka dumating yung world, di ba? O may kita mo, kumbaga, kaya na ba ng mga bata o hindi, di ba? Tapos, malalaman mo kung ano yung kailangan i-develop. Okay? So, wala na si Chat sa sa scene. And naglabas din ang papalit si Tim Cone, which naglabas nga raw ng dati na kung saan si Chat, dun daw siya. May interview siya na panood ko. Tinawagan daw siya ni San Miguel boss. So, nakakatuwa kasi kahit nung dati nung kalakasan ng San Miguel tsaka nung Hinebra, hindi ako Hinebra pure foods fan ako kaya pero nung nakita ko yung San Miguel, sabi ko para maganda niya kung Asian o Southeast Asian Games lang, kunin natin San Miguel o Hinebra. Tapos kung sino yung coach ng San Miguel o sino yung coach ng Hinebra, siya mag-head coach para ma-eliminate yung natin na hindi gamay ng players yung isa't isa, hindi gamay ng coach yung players. Ang gagawin lang, si Tim Cone, ikaw humugot ngayon sa San Miguel, kung sino kailangan mo, si Fajardo, etc. O dahil kumuha ka sa ibang team, kung may kumakuha ka ba sa Pure Foods, o kung may willing maglaro ba sa Token Text, which is parang nangyari nga ngayon, isang main player daw ng Token Text, hindi raw available. Hindi ko alam kung dahil ba parang SMB yung nag-initiate ngayon nung politics ba yan? Di ba? Ewan ko, hindi ko maintindihan Kung makikita mo, ang composition ng players ngayon, parang puro San Miguel. Compare natin ngayon pag nagbuo ba San Miguel, mas okay compare sa Talk and Text kay Manny Pangilinan. Tingnan natin yan, titingnan natin. Siguro ngayon, dahil si Coach
team and San Miguel yung ano, tingnan natin magiging performance ni Fajardo, si Aguilar. Guys, si Aguilar, nung hindi maganda performance siya nung sa Gilas, naaawa ako sa kanya kasi ano yun, ilan taon na natin napapanood eh. Alam natin na malaki ng experience niya lalo sa international games. Para makita natin na parang hikaho siya, siguro anong problema, nasa kanya ba o sa coaching staff? Hindi ko alam hindi ko ginajudge yun. Ang inaano ko lang, gusto kong makita uli si Aguilar. Sabi ko nga sa isang video ko eh, hanggat kaya pa niya ni Aguilar tsaka Fajardo, laging dapat kasama sa Gilas yan. 'Di ba? Yun yung babalik ko ulit yung sinabi nila kay Tab. Galit na galit sila kay Tab kasi nagpaalam lang daw, sabi ni Tab, nagpaalam lang daw siya kasi may laro yung Ateneo. Pero sinabi niya, siya pa rin magko-coach. Hindi niya sinabi na iniiwan niya yung program. Nagpaalam siya. Galit na galit sila. Pero yung PBA players natin, pag hindi nakalaro sa wala kang marinig na dahil may game yung PBA, wala kang marinig na ayaw maglaro pala ni ganito kasi may game yung PBA, 'di ba? Pag sa iba galit na galit tayo, pero sa kapwa PBA, hindi, parang okay lang 'yun. Tingnan natin ito, positive to positive pa ako yung sino man ang kunin ni team ko na player, positive ako na kumaga bigyan natin ng time si Cone para maayos niya kung ano man yung mga naging problema nung mga last games ng Gilas, and hopefully makapasok tayo sa Olympics pa rin, makahabol tayo. Yun, sana guys. Pero sabi ko nga sa inyo actually hindi ako basher kasi sinasabi ko naman yung kung ano yung competitive, kung baga constructive yun sa akin. Habang may sinasabi kong comments, sinasabi ko naman kung bakit, tsaka ano ba yung pwedeng alternative. So hindi purely bash kagaya iba na mang-asar lang, manira lang, di ba? Tsaka finally, baka masunod naman yung mga fans. Wag nating awayin din yung fans kasi yan kaya nga nagiging trend hilig natin yung hilig natin yung basketball. Kasi kung sana ang dami nating athlete na magaling, di ba? O kung gusto niyo lang talaga sports, ba't di nyo yung weightlifter natin, di ba? O yung naka-gold siya, pero yung support na binibigay natin sa basketball players, hindi yun ang binibigay natin sa kanya. Obiena, 'di ba? Ang ganda nung niya. Ang ganda ng mga achievement niya. Kaya lang alam kasi nila, kumaga, ikaw ang negosyante ka, alam mo, dinudumog ng Pilipino yung basketball. O dinudumog natin pag si Pacquiao ang lalaro. So, doon nyo nilalagay yung pera nyo. Pero hindi ako para mag-judge kasi ako, pa rin, lagi tayong suporta kasi paborito nga natin basketball. Wag natin isipin na basher din tayo. Nandun tayo sa space na gusto nating maging competitive talaga lalo na ngayon kasi kaya ng mga players na natin pwede na tayo mag-compete talaga. Kumaga, ang daming kulang, pero malapit talaga Imagine mo yung height, may maiisip ba na parang papantay yung height ng Pilipino sa sa mga top teams, 'di ba? O may nakaangat pa dahil si Kai Sotto matangkad. Mga isang beses ko lang nakita yun dati sa may Centennial yung naglaro sila sila Pyle, sila Aquino, si Sigel, yun, lalaki. Parang nakakatuwa na tumapat tayo sa China. Ngayon, talagang nandun na tayo sa level pati sa pagiging competitive ng players natin. Okay? So yun guys, lagi naman tayo sumusuporta. Yung mga last video ko, kaya magagalit kasi naman tayo yun yung kung ano yung sinasabi ko na pagkukulang, sinasabi ko rin kung ano yung pwede natin gawin. Hindi rin ako ulitin ko lang ako, yung fan lang ako ng basketball. Hindi ako kasing galing niyan nila Coach Chad, 'di ba? Pero
isa ako sa mga sumusuporta na always para sa team Gilas. Laban lang. And sana makabawi to sila Aguilar, yung mga hindi nakapag-perform nung last tournament. Si Aguilar, si Junmar okay yung last game. Thompson, yan. Tsaka ibang players natin. Good luck sa inyo guys. Sa inyo suporta namin. And syempre, laban lang, puso.